So ang title ng mensahe natin today is The Kingdom Lesson. No? Ano ba yung natutunan natin doon sa matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem? Ang tanong, alam nyo ba yung kwentong ito? O ngayon nyo lang siya nabasa? Most of the time kasi, pagpalaspas, nakatuon lang yung pansin natin na dapat may dala kang palaspas. At aabangan mo yung huling bahagi ng misa kung saan si Father ay bababa ng altar, may daladalang pambindisyon para basain yung mga may dalang palaspas at yung mga tao ay kumakaway para mapasbasan yung kanilang palaspas. Siguro doon nila yun nakuha sa kwentong ito. Ang pagpasok ni Jesus sa Jerusalem ay hudyat na. Nagagawin niya na yung dakila niyang misyon kung bakit siya pumasok sa Jerusalem. Dahil pagkatapos nito, yung mga susunod na mangyari is yung huling hapunan na kasama niya yung kanyang mga alagad. Pagkatapos nun, dadakpin na siya. Pagkatapos niyang dakpin, lilitisin na siya. Dito na yung mga napapanood nyo tuwing mahal na araw sa sinakulo. Yung ihaharap siya kay Pilato, maghuhugas ng kamay. Yun yung mga nakikita natin, di ba? So hanggang sa maipako na siya sa krus at mamatay. Okay, at ilibing. Tapos sa susunod na linggo, Easter Sunday na. Ano yon? Yung pagkabuhay naman ng ating Panginoon. Bakit mahalaga na pinapaalala sa atin to? Simple lang, di ba? Pag talaga makakalimutin ng isang tao, dapat mapaalalahanan. Kasi kung hindi ipapaalalahanan, makakalimutan na natin yung mahalagang bahagi na ito na ginawa ni Jesus para sa atin. Na kung saan siya ay dumating sa mundong ito, hindi para makipag-social media lang o makipaglaro ng 8-ball o anumang games na meron tayo. Hindi eh. Meron siyang dakilang misyon. Dahil marami nang pinadala ang ating Panginoon para tayo balaan. Ibig sabihin, nagpadala na siya ng mga sugo niya na para tayo turuan pero marami pa rin hindi nakikinig. Kaya ang nangyari, si Jesus na yung pumunta para yung mga kasalanan ng katabi mo ay mabayaran niya kahit hindi naman niya ginawa. So yun yung dakilang niyang misyon. So mapapansin natin dito na yung mga pangyayari o nangyari nung panahon na yon 2,000 years ago ay mga nakasulat na before na naganap na. Halimbawa, yung pagsakay ng ating Panginoon sa batang asno. Alam niyo po, dun sa ibang sulat, hindi po sa sulat ni Juan, sa ibang ebanghelyo, ay inutusan niya yung kanyang dalawang alagad na sabi niya, mauna na kayo sa amin. At sabi niya, mauna na kayo sa amin at may makikita kayo doon batang asno at kuhanin niyo yun at dalhin niyo sa akin. No, malayo pa lang sila doon, malayo pa lang doon si Jesus. Tapos, pag nagtanong yung may-ari kung saan nyo dadalhin yung asno, sasabihin nyo sa kanila, kailangan ito ng aking Panginoon. At nagulat yung dalawang alagad na yon at ganun nga yung nangyari. Pumunta sila doon, tinanong siya ng may-ari, saan nyo dadalhin yan? Kailangan pa ng Panginoon at binigay sa kanila. Pero sa sulat ni Juan, sinabi na dito na nakasakay siya sa batang asno. Pero doon sa iba, mas detalyado yung pagkakakuha doon sa asno. Hindi yung kasama na ni Jesus. Yung asno na tinutukoy dito ay hindi pa yan kasama ni Jesus. Pinakuha pa niya yan doon sa dalawang alagad. Pansinin niyo, malayo pa lang si Jesus, alam niya na may batang asno at papakuha, maging yung itatanong sa kanya, alam din ng ating Panginoon. At alam niyo ba kung bakit maraming tao na sumalubong sa kanya? Doon sa nabasa natin. Kasi before that triumphal entry ng Panginoon sa Jerusalem, nabalitaan ng marami, si Jesus yung bumuhay kay Lazaro. Sino yung Lazaro? Si Lazaro ay kapatid ni Marta at ni Maria. Yung Maria dito, hindi yung Maria na nanay ni Jesus. Si Marta at si Maria, kapatid nila si Lazaro, noong time na yon, malayo pa si Jesus, hindi inabutan ni Jesus na namatay si Lazaro, nakalibing na nung dumating siya. Ang ginawa ni Jesus, sinabi niya, Lazaro, bumangon ka. No? Lumabas si Lazaro.
Sabi, pinipigilan siya, Panginoon, wag ko nang pumunta doon at nangangamoy na si Lazaro. Pero hindi. Pinuntahan pa rin ni Jesus si Lazaro at binuhay siya. Nabalitaan ng maraming tao yon. Kaya pumunta sila doon para salubungin siya. Naniniwala sila na yung ginawa ni Jesus ay sapat na para tawagin siyang Panginoon. Dahil sabi doon ng mga umuusig sa kanila, parang wala tayong nagagawa. Kasi against sila kay Jesus ng mga panahon na yan eh. So, ganun yung nangyari kung bakit maraming sumalubong sa kanila. Ang nakakalungkot lang, sa mga susunod na panahon, sa mga susunod na mangyayari dito sa Holy Week, kung sino yung mga sumigaw na papuri sa Panginoon, sila din yung sisigaw na ipako sa krus si Jesus ng mga panahon. Bakit? Kasi mayroon din mga tao na naniniwala na si Jesus bilang Mesaya na pinili, sila yung magpapalaya sa kanila. May political side to eh. Magpapalaya sa kanila sa pagkakaalipin sa kanila ng bansang Romano. Ang ine-expect nilang Mesaya o pinili ay isang macho at maraming sundalo at mayamang tao. Pero hindi. Napaka-humble ni Jesus na Jesus yung pumasok sa Jerusalem. So ito yung dahilan kung bakit maraming nagwawagayway ng palmera, nagpapalaspas sa kanya, para salubungin siya. At sa tradisyon natin ngayon, ito yung ginagawa ng marami sa atin. Pero, naniniwala ako na kapos ang pagkaunawa natin dun sa palaspas dahil kumakaway lang tayo para mabasbasan yung palaspas. Hindi na tinaunawaan na kung bakit ginawa yon ng mga tao dahil sinasalubong nila yung hari na si Jesus at that time. So, sana yung mga may hawak na palaspas, ang maging dating nito sa kanila ay kung bakit nila ginagawa yon dahil kinikilala nila na ang ating Panginoong Jesus ay ang hari. Hindi para lang mabasa ng tubig yung mga palaspas. Ilagay doon sa harap ng bahay at panakot sa multo. No? So, maliwanag sa atin. So, ano ba yung matututunan natin sa binasa natin kanina? Una, the recognition of Jesus as King. No? Kayo ba, di ba, lagi kong sinasabi, sabi mo, naniniwala ka bang may Diyos? Di ba? Tayo naman, sabi mo, sasagutin mo na, oo, nay, ate, naniniwala ka bang may Diyos? Di ba? Lahat tayo naniniwala may Diyos. Pero, ano ba si Jesus sa buhay mo? Ano ba si Jesus sa buhay mo? Pwede mo bang tanongin yung sarili mo, ano ba si Jesus sa buhay ko? Siya ba ang Diyos na gusto mong magpatama sa iyo sa wedding? Siya ba ang Jesus para sa iyo na tinatakbuhan mo lang kung kailan mo siya kailangan? Kung kailan nahihirapan ka na, kung kailan may sakit ka, kung kailan kailangan mo ng pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig, pambayad ng kahit ano. Siya ba yung Jesus na parang, sorry for the word, hinuhut-hutan mo lang kung kailan mo siya kailangan? O tinatawagan mo lang pag kailan mo siya kailangan? O parang emergency number mo lang, o yung 911, pag siya kailangan? Hindi eh. Dapat sa buhay mo, kilalanin mo si Jesus bilang hari. Bakit? Kasi pag kinilala mo si Jesus bilang hari, susunod ka sa Kanya. Alam niyo po, sa Thailand, kung bakit ko sinabi ditong Yisip Song, yung Yisip Song, ibig sabihin nun ay 12. No? Kami pong pamilya, wala pa yung bunso namin, halos 2 years kaming tumira ng Thailand. Sa Barikap, Peña nga Bangkok, sa Baydimay. So, ang Thailand ay merong hari at merong reyna. Ang birthday ng hari, sineselebrate yan bilang Father's Day. Ang birthday ng reyna, sineselebrate yan bilang Mother's Day. Kaya pag nandun kami, iba yung Father's Day ng Thailand, iba yung Father's Day ng pangkalahatan. At bawal kang magsabi ng kahit ano pa mang masama sa hari. Otherwise, makukulong ka diretso. Walang kapatawaran ang magbigay ng kahit na anong pangit na salita patungkol sa hari ng Thailand. So, ganun nila nire-respeto yung kanilang hari. So, ganun din ba ang pagtingin natin sa ating Panginoon bilang hari?
Most of the time pa nga, di ba, sinisisi mo yung Diyos pag kami nangyayari sa hindi mabuti. Tinatanong mo siya, Panginoon, bakit ako pa? Bakit? Ako pa? Bakit? Di ba? Pero kung kikilalanin mo siya bilang Panginoon, bilang Hari, hindi ganon ang pagtingin. Merong respeto. No? The people's response to Jesus' entry into Jerusalem shows their recognition of Him as their King. Siya yung Hari namin. Ang tanong, kayo na nandirito, ganun ba yung pagtingin nyo sa ating Panginoon? Siya ba'y tinitignan nyo bilang inyong Hari? O takbuhan lang kung kailangan, parang Bombay? Pwede kita pautangin pero merong interest. O kaya pwede naman kuha ka sa akin kulambo. Pwede din Arinola. Bahala ka na kung kailan ka magbabayad pero merong interest. Nasa sa'yo na yan. Diba? Oop. Diba? Yun ba yung pagtingin mo sa Kanya? Natatakbuhan mo lang kung kailan mo kailangan. Wala ka bang pambayad ng kuryente? Meron ako dito. Pahiramin kitang 1,000, balik mo 1,2. Di ba? Ari. So, ganun ba yung payo? Ganun ba? Di ba? Hari siya. No? Nandun yung respeto. But alam naman din natin, pag ang hari ang nagpala, may kakaiba din. No? So, this teaches us about the importance of recognizing and accepting Jesus as the King in our lives. Hindi mo lang siya kinikilala, tinatanggap mo pa. Hindi mo lang siya kinikilalang hari, sa puso mo, siya talaga yung hari. Alam ko parang, sana wag nyo lang itong pakinggan. Sana wag nyo lang itong pakinggan na marinig nyo lang, tapos wala na. Sana sa buhay nyo, alam naman natin, no, hanggat hindi ka pa namamatay, maraming mangyayari sa buhay mo. Maraming problema ang darating sa buhay mo. Sa mga bata, ang problema lang ng mga bata ay pag pinapatulog sa hapon, ayaw mong matulog, mamili ka, papaluin ka o matutulog ka. Matutulog na lang. Pag bata ka pa, ang problema mo lang is kumain, maglaro at mag-aral. Yung iba nga nagagalit pa at nag-aaral. Yung iba gusto na umuwi, kapapasok pa lang. Diba? Yun ang problema natin. Minsan, pagkakain, pinipilit mo pa. Minsan, iba pa yung pagkain mo doon sa pagkain ng nyo talaga. Tama ba, kuya mo? Tama? Mami? Ituro nyo kung sino yon. Minsan, nakahanda na yung pagkain pero pinipilit ka pa. Yan ang problema ng mga kabataan, di ba? Minsan, ayaw mong pumasok kasi hindi ka nakahanda doon sa assignment na binigay ng teacher mo. Pero mo, dapat maging blessed na yung pagtingin mo kasi nag-aaral ka. Dahil maraming may gusto mag-aral pero hindi makapag-aral. Yan yung problema ng mga kabataan. Ano man, yung mga sumunod naman ng problema ng mga susunod pa mga, sabihin natin mga 17 to 18. Problema niya yung mga pandate. Saan pupunta, sino liligawan, o kaya 18 na wala pang jowa. Sa tanongin mo, pangit ba ako, nanay? Sasabihin sa'yo ng nanay mo, bakit nakalimutan mo na? Di ba? Bakit nanay wala nanliligaw sa akin? Paano may manliligaw? Maligo ka once a week. Tapos sasabihin mo, fresh ka. Di ba? Ay, mga problema ng mga kabataan, wala pang jowa, kailangan ng magandang cellphone. Bakit? Ba't kailangan ng magandang cellphone? Para magandang pang selfie. Yung tipong ano tawag doon sa nagpapaganda? Filter. Yung tipong pag kinunang ka, no, ganyan ang mukha mo, pero pagkatapos nun, kamukha mo na si Sharon. Diba? Parang wala ka ng pores. Tapos yung ilong mo, disappointed, pero pagkatapos ganun kalaki. Yan yung mga problema. Tapos yung mga problema naman ng mga nanay, mas mabigat yung problema ng mga nanay. Baon ng anak, yung kakainin ng anak, yung mismong anak. Di ba? Yan yung mga problema ng nanay. Paano pag-aaralin?
Pag nagkasakit yung anak, yan yung mga problema natin. Yung mga problema naman ng lolo at lola. Maintenance. Hello. Di ba? Paano pa gagawin malusog? So lahat tayo, may mga kanya-kanyang problema. Pero pag na-recognize mo ang ating Panginoon bilang hari mo at tinatanggap mo ito sa buhay mo, dapat hindi yan magbigay sa'yo ng pag-alala. Ano mga problema mo ay problema talaga yan na dumadating. Kumbaga, parang parang bawang. Laging kasahog yan sa lahat ng pagkain. At sa buhay ng tao, yung problema, kasahog yan. Kaya habang kayo ay nagkakaedad, bumibigat din ang problema. Kaya yung mga may edad, dami na maging problema yan, Nanay Vicky. Diba? Yung mga may edad, marami na napagdaan ng problema yan. Pagka matanda na, Nanay Vicky, kailangan na matulog sa hapon or else mapapalo ka ng anak mo. Okay, so yan yung una nating pansin. Yung second, the spread of Jesus' message. Mahalaga daw mga kapatid na nagsishare tayo ng mensahe ng Diyos sa iba. Kayo po ba ginagawa nyo yun? O pag-uwi nyo, natapos na rin si pastor sa sermon niya. Sa wakas. Nakaka-uwi na rin kami dahil tapos na yung sermon ni pastor. Tinry nyo ba na i-share kung ano yung naririnig nyo sa ibang tao? Pag hindi nyo sinishare, ang damot nyo. Diba? Dapat itry nyo rin i-share. Dahil lagi ko sinasabi mga kapatid na kawawa naman yung mga tao kung mananatili nilang sila sa ganong klaseng pag-uisip at pag-uugali. Maraming nung nauso yung social media, maraming mga tao na napaka-balat sibuyas na. No? Nung panahon namin nag-aaral kami, natatandaan ko, grade 4 ako, pinalo ako ng teacher ko. Pinadapa ako dun sa desk. Hindi ko na sinasabi sa nanay ko, baka sugurin . Pinalo ako ng teacher ko ng grade 4. Yun yung huli kong naaalala na pinalo ako. Yun yung isa sa bagay na naaalala ko. Ngayon, pag napagsalitaan ka sa social media, teacher, pinalo mo ako. Susumbong kita sa DepEd. Lagot ka kay Bibi Sara. Diba? Meron lang nasabi sa'yo, inaano mo na kagad. Nagiging masyadong sensitive tayo dahil nandyan yung social media para hingan mo ng kung ano mang sama ng loob o masamang hininga na meron ka. Diba? Noong panahon namin, yoyo lang kami, masaya na. Trumpo lang, masaya na. Sa totoo lang, kung isipin ko, parang mas gusto ko pa yun dating panahon. Na dati nagpapabili lang ako sa nanay ko ng tsinelas, panglaro sa barumbahan. Yung paluan ng tsinelas. Na mas makapal ang tsinelas mo, Rambo. Mas Rambo yung tsinelas mo, hindi ka masasaktan. Pero pagka gusto mo ng magandang tsinelas yung panlakad, beach walk ang labanan. Naka-beach walk, yaman yan. Pag naka-beach walk ka, mayaman ka. Diba? Ang t-shirt mo, pag mayaman, Hanes. Pag ang pantalon mo, gusto mo pang mayaman, Levi's. Ngayon, nakapantalon hanggang dito lang. Konti na lang tinatakpan. Diba? Tapos, pag lumabas, magsusumbong sa nanay, nabastos. Dahil konti na lang. Diba? Minsan, mas masarap pa nung dati, nung unang panahon. Nung Nanay Vicky, nung panahon nyo, diba, sinusugod lang kayo ng mga Hapon. Hindi po inabutan niya. Akala ko naman inabutan niya yun. Joke lang. Akala ko naman Ayun, tatay niyo na po. Hindi pa po. Akala ko nakikipag-jackstone tayo sa, bakero! Talugi ako . Okay? So, kailangan daw nating i-share. Sabihin nyo nga, share. Wag lang puro sama ng loob yung sinishare nyo. Diba? Pansinin nyo, every day nagsishare ako ng something dun sa aking social media. At hindi ako masyadong nagsishare ng mga bagay na may masasabi yung iba. Dapat din mag-ingat ka. Alam naman din natin may mga matang nakakita na kahit na mabuting intention mo, sa mata ng iba, masama ka pa din. Ba't hindi na lang i-share mo yung message ng Diyos? Pag may nagsabi sa'yo, ano ba yung sinishare mo? Message ng Diyos, demonyo yun. Diba?
Pagtungkol sa mensahe ng Diyos na yung shinare nyo at may nasabi pa siyang masama, tignan niyo yung pangalan, Satan. Iba lang spelling. Spread out. The Greeks' desire to see Jesus indicates the spread of His message beyond the Jewish community. No? Maging yung mga Griego, gusto siyang makita. Kung ihahalin tulad natin yan sa panahon natin ngayon, mga kapatid, hindi lang kayo dapat yung nakakakilala si Jesus. Maging yung mga mahal nyo sa buhay. Sabihin nyo mang corny na, Tay, alam mo mahal ka ng Panginoon? Kasi wala akong nakikitang tatay dito eh. Pansinin nyo, lahat ng katabi nyo, puro babae. Diba? Diba? Pag pumunta kayo dun sa mga lumang simbahan, like sa Methodist, totoo na. Mas maraming mga byuda kesa mga byudo. Bakit? Ganun na lang kayong pumatay ng mga lalaki. Hindi, joke lang. Joke lang. Kasi, dahil masyadong busy yung mga lalaki, iniisip nila na sapat na yon yung ginagawa na nila. Naisang punta? Okay. Amen. Okay. Mahalaga din na kasama natin yung mga tatay natin, kuya natin. Pag nagsisimba tayo, dahil kadalasan sila yung mabigat yung trabaho, maraming ginagawa, mas kailangan nila ang Diyos. Hindi ko sinabing hindi nyo kailangan. Ibig sabihin, sa ginagawa nila, kailangan nila ang Panginoon. Sa mga madaming pinagdadaanan, di ba mga lalaki hindi masyado nagsasalita? Pansinin nyo, bukod kay Boy Abunda, yung mga lalaki hindi masyado nagsasalita kasi kinikim lang nila sa kanilang sarili yung lahat ng nararamdaman nila. Paano kung hindi sila marunong manalangin? Saan nila sasabihin yung lahat ng mga problema nila sa buhay? Wala. Diba? So matuto rin kayong mag-share. Okay? This show us that the message of Jesus is universal and meant for all people regardless of this ethnic, cultural, or background. Kahit sino pa yan, makasabay nyo sa jeep, share nyo, alam mo, mahal ka ng Diyos. Malay mo yung nasasabihan, yung sinabihan nyo nun, bigat na pala sa sarili. Malay mo yung sinabihan nyo yun, parang gusto nang magpatiwakal, gusto nang tumalon sa jeep. Pero nung sinabihan nyo na, alam mo, mahal ka ng Panginoon, naalala niya, oo nga, mahal ako ng Diyos. Huwag kayong mamimili. Kahit na kachika nyo lang yan sa messenger, subukan nyo pa rin i-share. Kahit na kamarites nyo pa yan sa umaga, i-share nyo pa rin sa Panginoon. Ayan na, kinukuha na ako ng kuryente. Ayan. Subukan nyo, ayan na, kinukuha na ako. Diba? Subukan pa rin natin itong i-share sa ating mga nakakasalamuha. Lalo na sa ating mga mahal sa buhay, asawa, kapatid, kapitbahay, kasi kailangan natin ang ating Panginoon. Okay. Nabansin dito, regardless of their ethnic, cultural background, o sabihin natin, kahit mayaman pa yan o mahirap yan, share nyo pa rin. Share nyo pa rin. Subukan nyo pa rin magbahagi sa kanila. Lastly, the principle of self-sacrifice. Jesus uses the metaphor of a grain of wheat falling into the ground and dying to illustrate the principle of self-sacrifice. Sabi doon, nalaglag daw yung wheat sa lupa para yung si Jesus na bumaba sa lupa, namatay, self-sacrifice, binigay niya yung kanyang buhay para, he explained that those who love their life, this world will lose it, while those who hate their life in this world will keep it for eternal life. Parang, ang ginawa kasi ni Jesus is, ibinigay niya yung kanyang buhay. Bumaba si Jesus mula sa langit, nagturo, nagbahagi, dahil nung siya namatay, maraming naniwala sa kanya. Tandaan nyo, after niyang namatay, pagkatapos ng 3 araw, nabuhay siya magmuli. Actually, nung nabuhay si Jesus, yung mga pareseo, yung mga pare na nagpapatay sa kanya, sinasabi na may nagnakaw ng kanyang bangkay. Bakit? Para hindi maniwala yung mga tao na nabuhay siya muli. Nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad.
doon na naniwala na si Jesus ang Diyos at tagapagligtas. So bakit dito sinasabi na yun daw nagmamahal ng kanilang buhay, mawawala to sa kanila? Dahil tandaan natin, maraming mga tao na sobrang mahal nila yung sarili nila, kaya sarili lang nila yung pinaniniwalaan nila. At yung mga taong who hate their life in this world will keep it for eternal life. Ibig sabihin, yung buhay nila, ibinabahagi nila sa iba. Bakit maraming mga tao na ayaw tumulong sa iba? Mainit madumi. Ayoko nga pumunta dyan, dirty. Diba? Ayoko nga sa kanila, iyo. Diba? Diba? They're so mabantot. Diba? May mga tao na ang tingin nila sa sarili nila ay iba, kaya ayaw nilang i-share yung sarili nila sa iba. Mga kapatid, alam niyo po, nung ako ay nasa May Kawayan pa, ang paborito kong lugar ay lugar ng basurahan. Ako lang po yung pastor na pumupunta doon regularly. Nagdadala ng pagkain, tinapay, kahit ano pa. Tapos, hindi sila nakakapagsimba noon time na yon. Dahil sabi nila, Pastor, wala kasi kaming tubig. Basurahan, dump site po Pastor, wala kasi kaming tubig. Nahiya po kasi kami dahil hindi maganda yung kanilang amoy dahil wala silang tubig, wala silang kuryente. Nabanggit ko na yata ito sa inyo. Naging solusyon ko, buksan yung CR ng church. Maligo kayo kung gusto nyo. Kahit ganun pa lang, may naliligo, pero konti lang. So ang ginawa ko, dinala ko yung church sa basurahan. May simba ako ng umaga sa church namin sa May Kawayan. Then mag-stay ako doon hanggang hapon para magdala ng church doon sa basurahan. Doon kami nananambahan. Pagkatapos magsimba, mamimigay kami ng kanin at ulam para sa kanilang hapunan. Sabi sa akin ng mga tao nandun, kayo lang po yung gumawa sa amin ng ganito. Na hindi niyo po kami tinignan na mababa, na madumi. Nakikihalubilo po kayo sa amin. Hindi po naging iba yung pagtingin niyo sa amin. Ito yung sinasabi dito, mga kapatid, na kung mahal mo ang iyong sarili, mawawala to sa'yo kasi nakatingin ka lang sa sarili mo. Pero kung gusto mong i-share ang buhay mo sa iba, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya huwag kang masyadong gahaman sa sarili mo. Ang gusto mo lang pagandahin yung sarili mo, ang gusto mo lang maganda yung suot mo, ang gusto mo lang maganda yung kuko mo, ang gusto mo lang maganda yung buhok mo, ang gusto mo lahat ay sa sarili mo. Pansinin nyo, pagka gumastos ka ng maraming bagay sa sarili mo, wala ka nang pang-share sa iba. Pero subukan mo, magtiis ka muna, huwag ka muna magpa-reband. Tapos yung pan-reband mo, ibigay mo sa iba. Subukan mo, huwag ka muna bumili ng tsinelas, okay pa naman yan. Subukan mo yung pambili mong tsinelas, ibili mo ng pagkain at ibigay mo sa iba. Ito yung sinasabi dito. Pag masyado mong mahal mo ang iyong sarili, wala ka nang makikita kundi pagandahin ang sarili mo, tulungan ang sarili mo, lahat lang ay para sa sarili mo. Pero kung susubukan mo na ibahagi mo ang sarili mo sa iba, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan kasi napakabuti mo. Amen? Kaysa gusto mong sabihin na, ang ganda-ganda mo naman, ang sexy-sexy mo naman, lahat ng papuri gusto mo sa'yo. Pero pag natapos na ang mundo, naiwang ka. Alam niyo ba pagka nagunaw ang mundo at naiwang kayo, dito na lang kayo? Kaya nakakatakot yun. Pero pagka nagunaw ang mundo, nawala ka at kinuha ka ng Diyos, magpasalamat ka. Kasi sa buhay mo, alam mo na binahagi mo yung sarili mo. Kaya wag lagi, mga kapatid, na sarili lang natin iniisip natin. Subukan mo rin mag-share ng buhay mo sa iba. Yan po yung ibig sabihin niyan. This teaches us about the value of self-sacrifice and the eternal perspective in the Christian faith. Tayong mga Kristiyano, kayong mga naniniwala sa Diyos, Kristiyano ang tawag sa inyo. At habang naniniwala kang Kristiyano ka,
dapat marunong kang mag-self-sacrifice para sa iba. Kasi kung hindi mo to gagawin, hindi ka mananampalataya. Dahil ang Diyos, nagkaroon siya ng self-sacrifice sa iba dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Diba? I-share niya ang kanyang buhay para tayo magkaroon ng regalo ng kaligtasan. Ginawa yun ng Panginoon. Kung hindi mo yung kayang gawin, sorry na lang. Ibig sabihin, hindi ka naniniwala sa ginawa ng Diyos. Di ba pag naniniwala, di ba? Pag kayo fan ng K-pop, fan ka ng K-pop, di ba? K-pop pangit. K-pop, di ba? Nobody but you. Ganon, di ba? Yung bihis mo, K-pop. Yung damit mo, K-pop. Di ba? Lahat, yung sapatos mo, K-pop. Pagka fan ka ng isang tao, gusto mong gayahin. Gusto mong maging K-pop ka din. K-pop, P-pop. Yung panahon namin, pop lang eh. Yun lang kaya, hindi kayang cook eh. Diba? Pagka fan ka ng isang tao, gusto mong gayahin. Fan ka ni Martin Rivera, pag kumanta ka, All the wings of love. Pagka fan ka ni Nora Honor, bakit? Di ba? Hindi ako aso. Pagka fan ka ng isang tao, gusto mo siyang gayahin. Pagka Kristiyano ka, si Jesus ang gusto mong gayahin. Hindi si Pastor Owen, hindi si Kuya Steve, hindi si Ate Sai, hindi si Nanay Vicky, si Jesus. Kung paano siya nabuhay ng simple lang, kung paano niya ibinahagi ang kanyang sarili, kung paano niya shinare ang kanyang buhay sa iba, yun dapat yung ginagawa natin. Kesa kung ano na yung meron pa ngayon, Bansamoro. Oh, wala ka pang jowa. Maging fan na lang tayo ni Jesus. Dahil habang nagiging fan ka ni Jesus, ibig sabihin, ginagawa mo kung ano yung ginawa ng ating Panginoon. Pero, hindi porket, lastly, dito na ako magtatapos mga kapatid. Wala na eh. Lastly, hindi porket fan ka ni Jesus, sa Lunes Santo, kakarlitan mo na yung likod mo. Fan ako ni Jesus, sabi ni Pastor. Hindi porket fan ka ni Jesus, magbubuhat ka ng krus. Tama na yung buhat-buhat mo yung asawa mo. Hindi porket fan ka ni Jesus, magmamaron ka, tapos ay bubuhat ka ng krus, tapos kunyari, hirap na hirap ka, pero 2x2 lang naman yung bit-bit mo. Diba? Tapos dadapa ka, tapos bubulong sa'yo. Huwag dyan, mainit dyan. Doon ka sa may lilim. Tapos dahil mahaba yung mahaba yung suot mo, hindi nila alam naka-rubber shoes ka. Kawawa naman, mainit. O kaya naman yung nagaganyan, pare, wala akong nararamdaman. Mamaya, tirahin natin yung nasa bahay. Pagkatapos lang nito, pre, ha? Sandali lang to. 3 dapa na lang eh. Dadapa ka sa pure gold. Hindi porket fan ka ni Jesus, sinasabi niya na gayahin mo kung paano siya naghirap. Kasi yung ginawang hirap ng ating Panginoon, yun na yun. Hindi niya gustong gayahin mo at hindi mo kayang gayahin kung paano siya pinahirapan. Magsusot ka ng tinik na corona, magbubuhat ka ng mabigat, hindi. Yung iba tinitignan ito bilang panata. Panata daw nila na magpenitensya, panata daw nilang magpasang krus. Mga kapatid, ang mahal na araw ay dumadating upang paalalahanan tayo na ginawa na yun ng Panginoon. Ang kailangan mo lang gawin, magpasalamat dahil ginawa na yun ng Diyos. At hindi mo yung kailangan gayahin. At hindi mo kailangan magpakahirap, magpakasakit. Ang kailangan mo lang magpasalamat at maging grateful ka dun sa ginawa ng Panginoon. So, anong dapat mong gawin? Manalangin ka.
Lord, salamat po. Dahil sa iyong dakilang pag-ibig, pumunta ka sa lupa para tubusin yung kasalanan ko. Yun lang. Okay na yun. Hindi mo na kailangan pa nakarlitan yung likod mo. Sabihin mo, di ako makatulog nung kailangan nakatapa kasi gumanap ako eh. Minsan pagmamalaki mo pa na, alam mo itong bulyos to ng tatay ko. Pero dahil manata ako naman ang gagamit nito. Na-impeksyon. Tatay naman, di mo naman nilinis yung bulyos mo eh. Hindi yun ang aral ng mahal na araw. Dahil ang aral ng mahal na araw ay ang unang letra'y Asunsyon, ere na may resurreksyon, ang ikatlo'y adorasyon, ere na may lamentasyon, aral sa mahal na pasyon. Merienda na. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Ngayon, sinabi ko na yung pinaka-meaning ng mahal na araw. Sinabi ko rin ang pinakamahalagang dapat natin gawin ay magpasalamat sa Diyos. Pwede pa tayong tumayong lahat at tayo manalangin. Ang unang nais kong sabihin sa inyo, una, we need to recognize Jesus our King. Sana mga kapatid, sa pananalangin natin ngayong magang ito, yan yung maging pinakauna sa isipin nyo. Panginoon, gusto kitang maging hari ng buhay ko. Pangalawang punto na gusto kong ipanalangin nyo na, Panginoon, magpasalamat ka. Panginoon, maraming salamat sa iyong pag-ibig na ibinigay upang matubos mo yung kasalanan na nagawa ko. Tayong lahat ay manalangin. Maramdaman natin ang presensya ng Diyos sa umagang ito. Dahil ang katotohanan, mga kapatid, ang ating Panginoon ay laging nakatunghay sa atin. Siya'y nakatingin sa atin sa lahat ng ating mga ginagawa, sa lahat ng ating iniisip na gawin pa, sa lahat ng mga bagay na nasa ating mga puso't isipan. Alam ito ng ating Panginoon. Kaya isang mabuting bagay na lagi kang nakatingin sa Kanya. Lagi iniisip mo na i-acknowledge ang ating Panginoon sa araw-araw ng iyong buhay. Alam ko na meron sa atin lahat na may problema na binibitbit sa mga panahon na ito. Problema ng kalusugan, problema ng pinansyal o pangangailangan. Lahat ng ito ay problema natin sa mundong ito. Pero lagi nating iisipin, mga kapatid, na ang ating Panginoon ay hindi lamang para sa mundong ito. Ang ating Panginoon, higit sa lahat, siya yung Panginoon na ninanais nating makasama sa Kanyang kaharian. Kung ano man ang meron ka ngayon, pagsubok, sinusubok ka man ng panahon, kung ano man ang problema mo ngayon, itaas mo yan sa ating Panginoon. Dahil habang tinitingnan mo ang Diyos bilang hari ng buhay mo, hindi ka niya pababayaan. Yun yung paniwalaan mo. Ano man ang mga pagsubok na meron ka, habang naniniwala ka at nananampalataya ka sa Panginoon, naniniwala ako na kaya niyang tugunan anuman ang ating pangangailangan sapagkat mabuti ang Diyos sa ating lahat. Tayo manalangin.
Panginoon, maraming salamat po. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong patuloy na pagmamahal, pag-ibig, pagpapala, Panginoon, na nararanasan namin sa bawat araw. Patawarin mo kami, Panginoon, kung sa kadalasan, O Diyos, nakalimutan namin magpasalamat sa iyo. Hindi namin nare-recognize ang kabutihan mo dahil nakafocus lang kami, Panginoon, sa mga gusto namin gawin sa buong isang araw at hindi na namin naisip, Panginoon, na meron kang ipinaghanda na higit na mabuti sa amin. At mas iniisip namin, Panginoon, yung mga bagay na hindi mahalaga at hindi namin nakikita yung tunay na kahalagahan ng buhay na yung ipinagkaloob sa amin, Panginoon. Sa lahat ng ito, O Diyos, patawarin niyo po kami. Ikaw din ang aming Panginoon na nakikita ang aming mga pangangailangan. Ikaw din ang aming Diyos na nagpapalakas sa amin at nagpapagaling at nagpapahaba ng aming mga buhay. Ikaw ang Diyos na nagbigay ng aming pamilya. Ikaw ang Diyos na nagmamahal sa amin. Ikaw ang Diyos na hindi kami pinagkukulang mula noon magpahanggang sa ngayon at hanggang sa mga susunod na araw. Ikaw ang Diyos na dapat naming kilalanin sa aming mga buhay na siyang laging mananatili na nagmamahal sa amin, Panginoon, anuman ang aming kahinatnan sa araw-araw. Ikaw ang Diyos na nagpapatawad sa marami namin nagawa mga pagkakamali sa aming mga buhay. Ikaw ang Diyos na hindi pa rin kumakalimot sa amin at patuloy na nagmamahal, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagbayad ng kasalanan na hindi mo ginawa, Panginoon, upang kami lamang ay iyong makasama sa iyong kaharikan. Ikaw ang Diyos na nagnanais na makasama kami na iyong mga anak. Ikaw ang Diyos na kasama namin sa araw-araw, aming Panginoon. O Diyos, sa susunod na isang mga araw na ito, sa pag-aalala namin ng Holy Week o mahal na araw, higit sa kahit ano paman, maturuan mo kami na alalahanin ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal na pinaranas sa amin, at matuto kaming magbigay at maglaan ng oras na kausapin ka. Ito isang mahabang bakasyon para sa iba. Ngunit dalangin ko, Panginoon, ma-realize namin lahat na ang pag-aalala ng mahal na araw ay pag-aalala ng iyong dakilang pag-ibig para sa amin. Alam namin, Panginoon, na lagi ka nakatunghay sa amin at di mo kami pinababayaan. At patuloy kami nagpapasalamat, O Diyos, sa aming mga buhay. Dinatatnan man kami ng masamang pakiramdam, karamdaman, at may bantaman ng moving cup. Alam namin, Panginoon, na lagi ka pa rin nandyan para sa amin. At maraming salamat sa buhay ng aming mga anak na patuloy mong iniingatan, pinagpapala, ginagabayan. Naway mahubok ang kanilang mga buhay na sa iyo nakatingin at nakalaan. Maraming salamat sa buhay ng aming mga magulang na hanggang ngayon ay aming kasama. Maraming salamat, Panginoon, at patuloy kang nakatunghay sa kanila. Patuloy mo silang iniingatan, pinapalawig ang kanilang mga buhay, at patuloy na nayayakap namin sila, Panginoon, sa araw-araw na kami magkakasama o nagkikita. Sa buhay ng aming mga lolo't lola, maraming salamat, Panginoon, at marami pa rin silang naituturo sa amin na dapat naming gawin. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagpapalang tinatanggap sa araw-araw. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya ng trabaho na meron kami. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat-lahat ng aming nare-receive, Panginoon, mula sa iyo. Maraming salamat din, O Diyos, at iningatan mo kami na magkasama-sama. Ang aming panalangin din namin, Panginoon, na kung paano mo kami ingatan mo rin kami, O Diyos, sa aming pag-iwahiwalay. Nawa ang mensahe ng buhay na aming natanggap ngayong umagang ito, maibahagi namin sa iba na kung gaano kataas ang iyong pagtingin sa amin dahil buhay mo ang ibinigay mo sa amin, Panginoon. Maibahagi namin ang iyong dakilang pag-ibig sa aming mga mahal sa buhay. Maibahagi namin, Panginoon, ang aming mga sarili na kung saan hindi lang kami, Panginoon, nakatuon sa mga bagay na gusto naming makuha.
Magtuon din kami, Panginoon, sa mga ipinapakita mo sa amin na nangangailangan, na kahit papaano sa aming makakayanan, makapagbahagi kami, Panginoon, sa kanila upang kilalanin nila, O Diyos, na ang nagpadala sa kanila ay Ikaw. Ikaw na aming Panginoon at Diyos na tagapagligtas. Nawa, Panginoon, maging hari ka sa buhay ng iyong mga anak na nasa iyong harapan. Maging hari ka upang sila ay iyong patuloy na protektahan at ingatan. Maging hari ka upang sila, Panginoon, ay patuloy na sundin ang iyong mga ninanais para sa kanila. Maging hari ka upang ang respeto namin sa iyo ay ganun na lamang at hindi ka namin, Panginoon, pinabaliwala sa aming mga buhay. Tanggapin mo, O Diyos, ang aming pagpapasalamat, ang aming pagpupuri. Tanggapin mo, Panginoon, ang masigabong palakpakan mula sa amin dahil ibinigay mo ang buhay at binigyan mo kami, Panginoon, ng pagkakataon na ikaw ay makasama sa iyong kaharian. Mga kapatid, palakpakan natin ang ating Panginoon. Purihin ka, aming Panginoon. Purihin ka, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa iyong makapangyarihang pangalan, ito po ang aming panalangin. Amen, amen, at amen.